Mom, Dad, hindi niyo ako naiintindihan. Hindi ko mahal ang babaeng yun. Bakit ba kailangan niyong ipilit sa akin? Nasa tamang edad na ako. Pati ba naman pag-aasawa kayo ang masusunod? Galit ang malakas na boses ni Harry na pumuno sa sala ng kanilang kinaroroonan. Naroon ang mag-asawang iskudero. Nakaupo sa sofa magkatabi at kapwa nakatingala sa lalaking nasa harapan ng mga ito. Nakapamulsa si Harry. Malamig ang anyo. Nagtatagis ang bagang bagaman halatang kagalang-galang at may mataas na katayuan sa buhay. Matipuno, gwapo. Ito yung lalaking pangarap ng lahat ng kababaihan. Subalit wala itong interes sa mga kahit na sinong babae. Palagi itong busy, bagay na ayaw ng mag-asawang iskudero. Iho, ano pa bang ayaw mo kay Cassandra? Mayaman, maganda. Isa pa hindi ka namin pipiliting mag-asawa. Kung sa edad mong 38, may ipinakikilala ka man lang sa amin na kasintahan. Matanda ka na, Harry. Gusto na naming magkaapo ng dad mo. Kailan ka pa magpapakasal ha? Kung kailang uugod-ugod ka na, ganoon ba? Pinantayan ni Hana ang malakas na boses ng kanyang anak na si Harry. Bagaman galit ang boses nito, mababakas ang lungkot sa mga mata ng ginang. Si Harry ay solong anak ng mag-asawang Hana at Henry Escudero, kaya naman wala silang maaasahang ibang magbibigay sa kanila ng apo kung hindi ito lamang. At ang napupusuan ng mga itong babae ay si Cassandra na inaanak ni Henry. Yun iha ng mag-asawang Laura at Emmanuel Hermosa. Sakto namang papasok sa loob si Wendy nang marinig ang sinabi ni Doña Hana. Napalunok siya. Nasaktan sa 3 taon niyang paninilbihan sa pamilyang Escudero. Lihim niyang minahal si Harry, ngunit ang kanyang nararamdaman ay nananatili na lang lihim sa kanya. At ang tanging nakakaalam lamang nito ay si Manang Isadora. Dahil ito ang nakakasaksi sa mga nakaw niyang sulyap at mga titig sa lihim na minamahal niyang si Harry. Mom, kahit ano pang dahilan niyo wala akong pakialam. I would never ever marry that woman. Matigas na sabi ni Harry. Iiling-iling ito bago tinalikuran ng mag-asawa. Harry! Bumalik ka dito, Harry! Hahabulin sana ni Hana ang kanyang anak nang mapatigil ito at napahawak sa dibdib. Hana! Bulalas ni Henry nang bigla na lang natumba ang asawa. Mabuti at naagapan ito ni Henry. Hula ng asawa, tumaas na naman ang presyo nito. Hindi pa nakakalayo ng gaano si Harry kaya napalingon ito sa ina at agad humakbang pabalik na kaagad nag-alala. Mom! Mabilis na dinaluhong nito ang ina. Ihanda mo ang kotse. Utos ni Henry sa anak, buhat-buhat na nito ang asawang walang malay. Tumalima naman si Harry palabas upang iredy ang kotse. Na hindi nito napansin si Wendy. Nitsaka pa lang din nakakilo sa kanyang kinatatayuan at napasunod ng tingin sa amo. Nag-aalala sa nakikitang ayos ng ginang. Diyos ko, ano bang nangyayari? Bakit nagtatatakbo sila palabas? Buhat sa kusina, lumabas si Manang nagulat at nag-aalala. Ipinaliwanag naman ni Wendy ang nangyari. Mula sa pakikipagtalo ni Harry sa ina nito at sa pag-walk out ng lalaki, kaya tumaas ang dugo ng ginang. Sana okay lang si Madam. Kahit papaano ay nag-aalala siya sa kalagayan ng Donya. Pero sa kabilang dako, natutuwa siyang lihim sa pagtanggi ni Harry na pakakasalan ng binabanggit nitong si Cassandra. Sa tagal niyang maid dito sa mansyon, never pa niyang nakita ang babaeng yun. Manang, bakit kailangan ng mga mayayaman? Ikakasal din sa mayayaman. Di ba dapat na sa mahihirap sila bagay dahil marami na silang pera? Himutok niya kay Manang. Wendy, mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibang mayayaman, hindi sila nagbabase sa pera. Kaya lang naman naisip pakasal ni Ma'am si Sir Harry kay Cassandra. Dahil itong si Sir, walang panahon sa love life. Puro trabaho. Hindi siya kumibo at napaisip. Baka ngayong nasa hospital ang ina ni Harry, gamitin ito ang kondisyon upang mapilitang pakasalan ni Harry si Cassandra. Kapag nangyari yon, baka oras na rin upang kalimutan niya ang lalaking minahal ng lihim. Sa hospital naman, agad inasikaso ng doktor si Hana at wala namang malalang nangyari kundi tumaas lang ang dugo nito. Katunayan pwede na itong ma-discharge sa araw ding yon.
Pero mas pinili ni Hana na manatili sa hospital at magpaawa sa anak niya na baka sa pamamagitan nito mapapayag niya si Harry na magpakasal kay Cassandra. Tinawagan ng ginang si Cassandra at pinapunta sa hospital upang magkausap ang dalawa. Wala pang ang 15 minutos, dumating na ang babae. "Hi tita, kamusta kayo?" Bati ni Cassandra na nakipagbeso kay Hana at umupo sa gilid ng kama matapos ipatong sa mesa ang kanyang dalang prutas para sa ginang. Binati din ito si Henry na nasa loob din ng kwarto kasama ang asawa. Kasalukuyan namang kausap ni Harry ang doktor sa mga sandaling yon. Pagbalik sa kwarto, nagulat na lang si Harry nang makita si Cassandra. Natigilan ito sa may pinto na nakatingin sa babae. Inaasahan niya nang tinawagan ito ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang si Harry nang lapitan siya ni Cassandra. "Harry, natutuwa akong makita ka. Tinawagan ako ni tita kaya mabilis akong pumunta sa pag-aalala. Mabuti at okay na siya." Nakangiti si Cassandra at malambing siyang hinawakan sa kamay. Tiningnan niya ito. "Cassandra, pwede ba tayong mag-usap?" "Sure." Sinulyapan nito ang kanyang mga magulang at nagpaalam na mag-uusap muna sila sa labas ni Harry. Tuwang-tuwa ang ginang na sinundan ng tingin sina Harry at Cassandra. "Honey, bagay na bagay silang dalawa, hindi ba?" Para kay Henry, hindi mahalaga sa kanya kung sino ang mapapangasawa ng kanyang anak or kung kailan ito gusto. Hindi nga lang masabi ni Henry sa asawa na sabik sa apo. Alam niyang ito ang rason kung kaya nagmamadali si Hana na magpakasal ang kanilang kaisa-isang anak. "Hana, wala ka bang napapansin? Hindi masaya si Harry." Tugon ng lalaki kay Hana. "Nasasabi mo lang yan dahil hindi pa naman sila kasal. Magiging masaya rin si Harry natin kay Cassandra kapag magkasama na sila sa iisang bubong. Perfect couple silang dalawa." Tumatawa at tila kinikilig pa si Hana. Napabuntong hininga si Henry at hindi na kumibo pa. Bahala na kung anong magiging desisyon ng anak niya. Sa labas ng hospital humantong ang dalawa, sina Cassandra at Harry. Nakatitig lang si Cassandra kay Harry at naghihintay sa sasabihin nito. Kaya naman siya pumayag sa kagustuhan ng ina ni Harry na pumayag magpakasal dahil bukod sa mas mapapalago ang negosyo ng dalawang pamilya, ay mayroon din siyang nararamdaman para sa lalaki. "Cassandra, I'm sorry. I'm sorry. Nabala pa kita dahil sa kagustuhan ni Mommy. Pero alam naman nating parehong wala tayong nararamdaman para sa isa't isa. Hindi kita kayang pakasalan." Bahagyang nagulat si Cassandra sa pagtanggi na pakasalan siya ni Harry. "Harry, anong problema? Pareho naman tayong single. Sa pagitan nating dalawa, mabilis ma-develop ang love." Bumuntong hininga si Harry. Wala naman siyang nakikitang problema kay Cassandra. Tama rin ang sinasabi nito. Mabilis ma-develop ang love pero hindi ito ang kanyang nais. Karapatan niyang pumili ng babaeng mamahalin at nais makasama habang buhay. "Uulitin ko, I'm sorry. Hindi ako ang lalaking para sa'yo. At siguro, hindi rin kita matututunang mahalin. Mas maganda kung tanggihan mo si Mommy sa kagustuhan niyang makasal tayo, please." Bahagyang nasaktan si Cassandra sa sinabi ni Harry pero hindi ito nagpaapekto. "Subukan natin. Wala namang masama. Sa kalagayan ni tita ngayon, hindi ko kayang tumanggi at baka mas lalong lumala ang sakit niya." Hinawakan ni Cassandra ang palad ni Harry. "Ituloy natin to, Harry. Trust me, magpapasalamat ka pa sa akin pagkatapos. Hindi mo pagsisisihan na pinakasalan mo ko." Hindi kumibo ang lalaki at napatingin sa palad nito. Wala ring saysay ang pakikipag-usap niya kay Cassandra. Pagbalik niya sa loob ng hospital, sa kwarto ng kanyang ina, masayang ngiti ang sumilay sa labi nito. Nakahawak sa kanyang kamay si Cassandra at agad nitong sinabi na okay na sila ni Harry. Napag-usapan na nila ang kasal at pumapayag na rin siya sa plano nito. Iniisip niya rin ang kalagayan ng kanyang ina. Kaya hindi na lamang kumibo pa. Kinabukasan, na-discharge na si Hana at kakaibang sayang makikita sa mga mata nito. Kasama kasi ng ginang ang anak at si Cassandra. Kitang-kita ni Wendy na magkasama sina Cassandra at ang kanyang mahal na si Harry. Kaya dama niya ang kirot sa kanyang puso.
Lalo na nang marinig ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa kasal ng dalawa. Hindi mapigilan ni Wendy mapatakbo sa CR upang itago doon ang kanyang mga luha. Sabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang tanggapin na kailanman hindi pwedeng magsama ang langit at lupa. Bakit sa dinami-dami pa ng lalaking mamahalin niya, yung taong hindi pa niya pwedeng makasama? Matapos ang ilang sandaling pananatili sa loob ng banyo at pag-iyak, kinalma ni Wendy ang kanyang sarili. Pinahid ang luha, bumuntong hininga at lumabas ng banyo. Tumuloy siya sa komedor. Ganoon na ba siya katagal sa banyo at wala nang mga tao sa sala? Napatigil siya sa pagpasok sa komedor nang makita si Harry. Tahimik na nakaupo sa bakanting silya. Nakatitig sa hawak na baso na sa tansya niya may lamang alak. Hawak nito ang bote ng whiskey. Bakit siya umiinom? Naitanong ni Wendy sa kanyang sarili. Hindi ba ito masayang ikakasal na kay Cassandra? Sunod-sunod ang naging lagok ni Harry ng alak hanggang sa tingin ni Wendy halos maubos na nito ang laman ng bote. Hindi alam ni Wendy kung anong nagtulak sa kanya para lapitan at agawin ng bote ng alak at lagukin ang natitirang laman noon. Mahilo-hilo siya matapos makailang lagok ng whiskey. Ginawa lang din niya iyon para maibsan ang nararamdamang sakit. Tanggap niya na sa sarili kung hindi sila para sa isa't isa. Kunot ang noon itong napatingin sa gawin niya. Nagtataka itong hinawakan ng bote at inagaw sa kanya. Sir, totoo po ba na kapag nakainom ka ng alak, hindi mo na mararamdaman ang problema? Hindi mo na mararamdaman yung bigat ng loob mo? Wendy? Tama ba ako, sir? Kaya kayo umiinom kasi may nararamdaman kayo ngayon? Pwedeng masaya or di kaya malungkot. Inagaw niyang muli ang hawak nitong bote ng alak sa kamay ng lalaki. Pagkatapos, tsaka niya iyon tinungga. Halos simuti ni Wendy ang laman. Hindi totoo yan. Sinong nagsabi sa'yo? Sa wakas ay kinausap siya ni Harry. First time yun. Kung dati nilalagpasan lang siya nito, kahit na binabati niya kapag nagkakasalubong silang dalawa, ay tinatanguan lang siya ng lalaki. Pero ngayon, malapit ito sa kanya. Malayang matitigan, halos abot kamay niya ang lalaking matagal niya ng mahal. Pasensya ka na, sir. Masama lang kasi ang loob ko. Ikakasal na kasi ang lalaking mahal ko. Kulang na lang, umiyak si Wendy. Natigilan si Harry at halos matunaw siya sa titig nito. Na para bang sa titig na yon, mababasa nito ang laman ng kanyang isipan. Nag-init ang kanyang pisngi. Hilaw na tumawa at humakbang palabas ng kusina. Sinundan ito ni Harry ng tingin. Curious sa sinabi ng babae. Napatingin ang binata sa bote. Wala nang laman yun. Inubos lahat ni Wendy, kaya kumuha siya ng bago at nilagok. Sa mga oras na yon, nakauwi na si Cassandra at ibinabalita na sa mga kaibigan ng kasal nila. Kaya naman, habang nagluluksa si Harry sa nalalapit na kasal, nagdidiwang naman si Cassandra. Wala nang atrasan pa ang kasal nilang dalawa ni Harry. Sa wakas, mapapasa kanya na rin ng lalaki. Kinagabihan, langong pumasok sa kanyang kwarto si Harry. Kanina hindi siya nakontento sa whiskey na nainom, kaya naman umalis siya at nagpakalasing sa bar. Pagdating sa kanyang silid, hinubad niya ang kanyang damit, ngunit may nakapasyang katawan nang humiga siya. Nagulat nang maaninag sa dilim si Wendy. Matagal siyang napatitig sa mukha nito at hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanyang halikan ang babae. Nagulat si Wendy nang maramdaman na may humahalik sa kanyang labi. Nang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Harry. Natigilan siya kung bakit nasa kwarto niya ang binata. Kahit papaano, kinontra niya ang sariling damdamin na mali ang ginagawa nito. Lalo na at ikakasal na si Harry kay Cassandra. Pero kahit ganito niya paglabanan ng sariling damdamin, hindi niya kaya. Ginumon siya ng matinding init na kumalat sa katawan niya at nagpatangay sa damdamin para sa lalaki. Matapos ang mainit na namagitan sa kanila ng lalaki, mabilis niyang pinulot ang kanyang mga gamit. Nanginginig ang kanyang katawan at paika-ikang tinungo ang banyo upang magbihis, tsaka mabilis na lumabas ng kanyang silid. Hindi na siya bumalik pa. Sa silid ni Manang Isadora siya nakitulog. Nagdahilan na lamang siyang nag-spray ng insecticide at mabaho ang kanyang silid.
Ang tagal niya bago nakatulog sa gabing yun habang iniisip ang nangyari sa kanila ni Harry. Tsaka niya lang na-realize ang pagkakamaling nagawa pagkatapos. Pero bakit masaya siya at may kilig siyang nararamdaman sa maiksing sandali sa piling ng lalaking mahal niya? Kinabukasan, paggising ni Harry, nagulat siya nang mapag-alaman ng nasa kwarto siya ni Wendy. Pero wala ang babae sa kanyang tabi. Naipilig niya ang kanyang ulo. Naligaw siya ng silid kagabi dahil sa kalasingan at inakala niyang may nangyari sa kanila ni Wendy kagabi. Pero panaginip lang pala. May hangover siyang lumabas ng kwarto at tinungo ang sariling silid. Tuloy-tuloy sa banyo at naligo tsaka nagbihis. Paglabas ng kanyang silid, nadaanan niya sa sala ang maid nilang si Wendy. Abala ito sa paglilinis. Biglang sumagi sa alaala niya ang nangyari kagabi. Kitang-kita niya pa ito sa silid. Hinagkan pa nga niya ang babae. Maliban doon, ginawa din niya ang bagay na yun. Panaginip lamang ba yun? Pero bakit parang totoo? Nilapitan niya ang dalaga. Mabagal ang kanyang naging hakbang. Patuloy na nasa kanyang isipan ang kaganapan kagabi na tila ba sariwa pa sa kanyang alaala. Wendy? Sa gulat ni Wendy pagkarinig sa pamilyar na boses ni Harry, nabitiwan niya ang hawak na basahan. Mabilis niyang pinulot iyon at patay mali siyang nilingon ng amo. Sir Harry, magandang umaga po. May kailangan po ba kayo? Bati ni Wendy na kabado nang maalala ang namagitan sa kanila kagabi. Wendy, nagising ako kanina sa kwarto mo. Pwede bang malaman kung may nangyari? Wala akong maalala dahil sa kalasingan eh. Bahagyang nangatal si Wendy. Matagal na hindi siya nakapagsalita habang si Harry nakatitig lang sa kanya na iniintay ang kanyang tugon. Good morning! Mula sa kanilang likuran ng boses na yon bago pa man siya makapagsalita. Si Cassandra nakangiting pumasok sa main door. Napaka-elegante ng babae. Sobrang ganda. Bagay na bagay ito kay Harry kaya nanliit siya sa kanyang sarili. At doon na naman ang pamilyar na sakit dahil sa selos. Kaya mabilis na tinanguan ng dalawa at nag-excuse na tumalikod. Bago marating ang labas, sinilip pa niyang dalawang nasa sala at nag-uusap na natiling nakahawak sa kamay ni Harry si Cassandra. Nang makitang palabas ang dalawa, nagtungo siya sa likod bahay upang hindi makita ang mga ito. Sakto namang palabas din si Doña Hana. Nagpahanda pa ng almusal ang ginang para sa dalawa. Ngunit tumanggi si Harry at tuluyang umalis. Halos maghapon si Cassandra sa bahay ng mga eskodero at inaabangan ang pag-uwi ng binata. Kinahapunan, nagpresenta itong magluto para sa mapapangasawa. Bagay na ikinatuwa ni Mrs. Escudero. Mas lalo lamang nitong nagustuhan si Cassandra para kay Harry. Ngunit ang lalaki, pasado 9:00 na ng gabi wala pa. Dinig niyang tinatawagan ito ni Cassandra, maging ng ina nito. Tita, ayaw po talaga sa akin ni Harry. Don't worry, iha. Pagsasabihan ko si Harry, busy lang talaga ito. Pilit pinalulubag ng ginang ang loob ni Cassandra. Umuwi na lang ito na hindi nakita ang lalaki. Napansin niya lang kay Cassandra na todo effort ito para kay Harry. Siguro mahal nito ang lalaki. Pagdating ni Harry, pinagalitan ito ng ina. Dinig ni Wendy na sumisigaw ang ginang. Tahimik lang si Harry. Pagod ang itsura. Are you done, Mom? Magpapahinga na ako sa kwarto. Sabi ng lalaki pagkatapos magalit ng ina. Gigil itong tiningnan ng ginang at sinabi nitong bukas, samahan si Cassandra upang asikasuhin ang kasal ng dalawa. Walang kibo ang lalaki bago ito tumalikod. Gabi, maraming bisita sa mansyon at engagement party ni Harry at Cassandra. Abala silang mga katulong sa pag-serve sa mga bisita. 2 linggo iyon simula nang may maganap sa kanila ni Harry. Kaya tanggap ni Wendy na ikakasal na si Harry kay Cassandra. Lihim na napapaluhan na lang si Wendy sa isang sulok dahil sa sakit na nararamdaman niya. Magpahinga ka na, Wendy, mukhang pagod ka na. Puna sa kanya ni Manang. Marami pa hong bisita, baka hanapin ako ni Ma'am Hana. Ako nang bahalang magpaliwanag. Tinapik siya nito sa balikat. Pasado 11:00 ng gabi. Mula umaga pa sila abala dahil sa pag-aayos ng bahay. Sa totoo lang,
Nahihilo na din siya. Sinabi ni Manang na namumutla siya. Hindi na siya nagmatigas dahil nais na rin naman niyang magpahinga. Sa kwarto niya, tahimik na pinakikinggan ni Wendy ang masayang tawanan sa labas. Napakasaya ni Cassandra kanina. Si Harry, wala siyang makikitang emosyon. Sabi ni Manang, ayaw nito sa kasal dahil wala daw itong nararamdaman para kay Cassandra. Pero bakit kailangan itong pakasalan ng babae? Marahil sa pagod, nakatulugan na lang ni Wendy ang malalim na pag-iisip. Habang abala si Harry sa kanyang opisina ng umagang iyon, dumating si Cassandra. Umabrisyete kaagad dito sa lalaki. Tinawagan niya ang babae upang papuntahin dahil may mahalaga silang pag-uusapan. Bahagyang nag-angat ng paningin si Harry bago tinanggal ang kamay ni Cassandra na nakapalupot sa leeg niya. "Have a seat." Itinuro niya ang upuang bakante sa kanyang harapan. Napasimangot si Cassandra at nagmarchang tinungo ang upuan sa harap ni Harry. May kinuha namang papel sa drawer ang lalaki at ibinigay sa babae. "Sign it." "Ano to?" Kunot ang noo ni Cassandra. "Basahin mo." Alanganing pinulot ni Cassandra ang papel na yon at binasa, kaya nagsalubong ang mga kilay. Galit na tiningnan si Harry. Nakasulat doon na pumapayag si Cassandra sa hindi makatotohan ng kasal nilang dalawa, mapagbigyan lamang ang kanyang mga magulang. "Are you insane, Harry? Gagamitin mo ko para sa kaligayahan ni tita?" Halos magwala ito. Hinampas ang mesa at tumayong tinitigan ng masama ang lalaki. "Alam nating pareho na ayoko lang masaktan si Mami. Naging tapat lang ako sa iyo, Cassandra. Yung ipinapakita ko sa iyo sa harapan ni Mami at Daddy, walang katotohanan. I'm sorry, hindi kita mahal at hindi kita makukuhang mahalin, okay? Pero kailangan nating magkaroon ng isang anak. Pagkatapos ba nito, iiwan mo ko, ganoon ba yun, Harry?" Nakangiwi ang labi ni Cassandra dahil sa pag-iyak. May luha din sa kanyang mga mata. Napakawalang puso ni Harry. Minahal pa naman niya ito. Tumayo si Harry. Humarap sa salaming pader kung saan tanaw ang matataas na gusali. "Huwag mo nang isipin pa yon, Cassandra. Hindi natin kailangan magkaanak. Sapat nang mapagbigyan natin si Mami sa kagustuhan nitong kasal. Sign this paper so you can leave now." Sabay harap ni Harry. Nababakas ang formal na reaksyon. Walang kahit na anumang emosyon. Napakawala nitong puso, kaya mas lalong nanggalaiti si Cassandra. "No way! Hindi ko pipirmahan ang papel na to. Sasabihin ko kay tita ang plano mo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to." Sa galit ni Cassandra, nilamukos nito ang papel at pinagpupunit bago ikalat sa loob ng opisina ni Harry. "Okay, sabihin mo kay Mami. Pero kapag may masamang nangyari sa kanya, mananagot ka sa akin." Napasigaw si Cassandra na tila ba talo pagdating kay Harry. Tinanggal nito ang engagement ring na suot at ibinalibag sa harapan ni Harry. "I quit! Hindi na ako magpapakasal sa iyo, Harry. Maghanap ka ng babaeng kaya mong gawing tanga." Malakas na pagsara ng pinto ang narinig ni Harry. Bumuntong hininga ang lalaki bago tiningnan ang mga nakakalat sa sahig na punit-punit na mga papel. Naroon din ang engagement ring. Samantala, nanginginig ang dalawang palad ni Wendy matapos ang pregnancy test. Hawak niya ito sa kanyang kamay at klaro ang dalawang guhit. "Buntis ako." Malakas ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa takot. Anong gagawin niya? Ikakasal na kay Harry si Cassandra. Kailangan niyang magpakalayo. Ibinulsa niya ang pregnancy test tsaka nagtungo sa kanyang kwarto upang mag-impake. Kay Manang na lamang siya nagpaalam at sinabing uuwi dahil emergency. Masakit sa kanya ang umalis, ngunit mas masakit kung mananatili siya sa bahay na yon at masasaksihan ang pagpapakasal ni na Cassandra at Harry. Alanganin si Manang na pinayagan siya. Panay pa nga itong tanong kung babalik siya, pero wala na siyang balak pang bumalik. Para ano? Upang masaktan? Sumakay siya ng jeep pauwi sa kanila. 2 sakay lang na pagdating sa bahay. Dadatnan niyang galit na galit ang kanyang ate sa ina. Kaya naman siya nakapagdesisyong mangamuhan dahil ganito ang ugali ng kanyang ate. Kahit ang insurance na nakuha ng kanyang ina pagpanaw ng kanyang ama noon, kinuha ng kanyang ate Amelia. Ginamit sa pagpapakasal at nagpatayo pa ng sariling bahay. Wala silang nagawang mag-ina, kundi ito'y hayaan na lamang.
Mabuting at pumayag itong patirahin ang kanyang ina sa bahay ng mag-asawa. Kaya panatag siyang nagtrabaho sa malayo at iniwan ng kanyang ina sa poder ng kanyang ate. Wala ka talagang kwentang matanda ka. Palamunin ka na nga lang dito sa bahay. Simpleng trabaho hindi mo pa magawa. Uundayan sana ng ate niyang nakaluhod na ina, pero nagmamadali niyang hinarang ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwalang nagawa ng ate niya iyon sa kanyang ina. Pansin niyang may pasa ito sa braso. Kung ganun, matagal na nitong sinasaktan ng matanda. Siguro kaya itinulak siya ng Diyos na umuwi sa kanila upang maprotektahan ang kanyang ina. Kampante siyang maayos ang pakikitungo sa ina, pero nagkamali siya. Anak, Wendy, kapwa gulat ang dalawa sa kanyang pagsulpot. Ate, sinasaktan mo si inay? Wendy, wag kang makialam dito. Sinira ni inay ang isusuot kong damit mamaya para sa event ng company ni na Junel. Tukoy nito sa asawa. Ipinakita pa nito sa kanya ang nasunog ng plancha. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Para lang sa kapirasong tela, sasaktan nito ang kanilang ina. Gusto niyang sugurin ng kapatid at saka ito'y sabunutan. Pero nagpigil siya. Niyakap niya ang kanyang ina at pinatahan. Panay ito nang hingi ng sorry sa kanyang ate. Wala kang karapatang saktan si inay. At kahit pa ilang damit ang sinira niya, wala ka pa rin karapatang pagbuhatan siya ng kamay. Ididimanda kita, ate. Huwag mo kong takutin, Wendy. Hindi ko sinasaktan ang inay mo. Kung sinaktan ko man siya, nasaan ang pruweba mo? Mapapahiya ka lang. Pasalamat ka nga. Kinupkup ko yung inay mo ng 3 taon habang ikaw nagpapakasarap ang buhay sa pamilyang Escudero. Nagpantig ang kanyang tenga. Nagpapakasarap? Nagtatrabaho siya, nagpapadala ng pera. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kapatid dahil napakakitid ng utak. Kinuha niya lang ang gamit ng kanyang ina at walang paalam na umalis. Sinabi ng kanyang ina na wala itong natatanggap na perang padala niya, kundi ang ate niya ang kumukuha ng pera mula sa kanya. Awang-awa siya sa kanyang ina at niyakap na lang ito. Nangupahan sila sa maliit na apartment. Ang importante, may matitirhan sila. Hindi na lamang sinabi sa kanyang ina ang tunay na kalagayan kung bakit siya umuwi sa kanila. Tsaka na lang kapag okay na ito. Alam niyang darating ang araw na malalaman din itong buntis siya. Pero ngayon, kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang paghahanap ng trabaho hanggat hindi pa siya nakakapanganak. Desidido si Wending ipakulong ang kapatid dahil sa pagmamaltrato nito sa kanyang ina. Ngunit nagmamakaawa ang kanyang ina na wag na lamang itong ipakulong. Rason nito, naaawa sa mga apo, sakali man na makulong ang kapatid niya. Sobrang iyak ni Wendy at pagsisisi dahil hindi man lang niya dinalaw ang ina sa matagal na panahon. Naging kampante siya. Wala siyang kamalay-malay na minamaltrato ito ng kapatid. Kahit hindi sabihin or aminin ng kanyang ina ang ginawa nitong pananakit, kita niya ang mga pasa nito. Mabigat sa kanyang dibdib isipin ang araw-araw na pagpapahirap ng kapatid sa kanyang ina. Paano nito yun nakayanang gawin? Dahil sa pagmamakaawa ng kanyang ina, hindi niya na nga ito ipinakulong. Pero wag nitong asahan na magiging maayos pa ang relasyon nilang magkapatid. Sa ngayon, iisa ang mahalaga sa kanya. Na maayos ang kanyang ina kasama niya at kailanman hindi naiiwan. Kinabukasan, nag-apply siya ng trabaho subalit hindi siya pinalad, lalo't na lamang buntis siya. Kaya naisipan na lang ni Wendy na mag-alok ng mga paninda sa kapitbahay. Nag-barbecue din siya sa harapan ng kanilang apartment. Sa gabi para lang makaipon ng pera. May savings naman siya sa pagtatrabaho ng 3 taon sa pamilyang Escudero bilang isang katulong para sana sa pagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Kaso nga lang, nabawasan na dahil namili siya ng gamit nilang mag-ina sa bahay at pinangbayad sa upa. Nagdoble sikap na lang siya. Sa umaga nagbebenta online at sa gabi nagtitinda ng barbecue. Minsan, nadaanan sila ni Junel, asawa ng kapatid niya, na naglalakad ng kanyang ina galing palengke. Bumili sila ng lulutuin para sa ititinda niyang barbecue mamayang gabi. Nag-alok itong ihatid sila sa bahay, ngunit tumanggi si Wendy. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil sa ginawa ng ate niya at nagbigay ng pera, ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi ng lalaki,
hindi nito alam ang ginagawa ng asawa sa kanyang ina. At inalok pa silang tumira muli sa bahay nito, subalit tumanggi pa rin si Wendy. Hindi dahil nahihiya siya, kundi baka kung ano na naman masabi ng kapatid niya. Hanggang ngayon, galit pa rin siya rito. Bukod doon, hindi na siya naniniwala sa lalaki. May agenda ito kung bakit lumalapit sa kanila. Baka inutusan ito ng kapatid niya. Alam kasi nitong may buwan ng pensyon ng kanyang ina. Marahil interesado ito sa pera. Masaya sila ngayon ng sila lang. Hindi nila kailangan ng kahit na sino. Samantala, nabalitaan naman ni Harry na lumipad na patungo sa ibang bansa si Cassandra. Totoong nag-quit ito sa kasal nila kaya pumapalaho ng iyak ang kanyang ina dahil hindi na matutuloy ang kasal nila ni Cassandra. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Cassandra. Sabi ng kanyang ina, isang gabi pag-uwi niya galing trabaho. Pero hindi naman niya inamin ang totoo. Bagkus, niyakap ito at pinatahan. Mom, I love you so much. Kayo mag-alala. Balang araw, bibigyan ko kayo ng 1 dosenang apo. Kapag nakilala ko na ang babaeng para sa akin, maniwala kayo. Umiiyak pa rin itong siya'y tiningnan. Pero kailan pa yon? Baka wala na ako't hindi ko na makasama pa ang mga apo ko. Soon, mommy, promise. Lumipas ang maraming araw, nanatiling single si Harry. Nag-attend siya ng reunion at ang lahat ng kabatch niya may asawa at mga anak na. Pero tila baliwala lang kay Harry. Hindi nababahala. Masaya siyang bahay at trabaho lamang. Alam niya sa sarili na kapag dumating ang araw na handa na siyang magpakasal, siya mismo ang magdadala sa harapan ng mga kabatchmate niya. Kaya naman kahit anong tukso sa kanya ng mga ito, walang epekto. Si Wendy naman, matapos manganak, nagdesisyon siyang mag-aral kahit vocational lamang upang magkaroon ng magandang trabaho. Gagawin niya iyon para sa anak niya. Magsisikap siya dahil wala siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili. Salamat na lang at nandyan ang kanyang ina dahil may nag-aalaga sa anak niya. Sa gabing yon, dahan-dahan ang ginawa niyang pagpasok sa loob ng tahimik na bahay upang hindi magising ang anak niya. Pagkagaling sa school, dadaan siya sa kanyang part-time sa isang coffee shop. Kaya naman, ganitong oras siya umuwi. Salamat naman at dumating ka na anak. Ipag-ahain na kita, tulog na si Colette. Nakangiting bumungad ang kanyang ina. Hinihintay talaga siya nitong dumating. Kulit nitong tawagin ng bibo niyang anak na si Alfie. Ibinaba niya lang ang kanyang bag bago umupo sa sofa. Hinubad ang kanyang sapatos tsaka itinabi. Sinilip na muna niya ang anak sa kwarto at hinagkan. Napakasarap ng tulog nito ni hindi siya naramdaman. Anak, bakit hindi mo sabihin kay Harry ang tungkol kay Alfie? Nakikita ko kasi sa iyong nahihirapan ka na. Napatingin na siya sa gawin ng ina. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula rito. Buntis pa lang siya nang sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa ama ni Alfie. Kalakip niyang sinabing ikakasal na rin ito kay Cassandra. Inay, okay lang po ako. Kaya naman ako nagsisika para kay Alfie. Ayokong guluhin ang masaya nilang pagsasama ni Cassandra. Pasensya ka na anak. Naaawa lang talaga ako sa apo ko na walang kinikilalang ama. Inay, hindi niya naman kailangan ng ama. May mama at lola siya, sapat naman na yun. Darating ang araw. Tatanungin ni Alfie kung sino ang daddy niya anak. At dapat handa ka sa mga oras na yon. Tsaka hindi pwedeng hindi ka mag-asawa. Maganda pa rin yung may kasama ka sa pagtanda mo. Hindi na kumibo pa si Wendy. Ngunit pagdating nito sa kwarto, nilamon siya ng matinding kalungkutan. Paano siya magmamahal ng iba? Kung ang mahal niya, masaya na ngayon sa piling ni Cassandra. 3 taon pa ang matuling lumipas na puro hirap at sakripisyo ang pinagdaanan ni Wendy. Nagpakatatag siya't ngayon, nasa edad na siyang 26 ay may maayos na siyang trabaho. Nag-aaral na rin ang kanyang anak at kasalukuyang ginaganap ngayon ang 5 kaarawan nito. Happy birthday, Alfie! Sigawan ng mga bata na nasa harapan nito ngayon. Pumapalakpak ang mga itong masayang masaya. Ngumingiti si Alfie, ngunit bakas ang lungkot sa mga mata. Apo, bakit parang hindi ka masaya? Tanong ng lola nito. Kasi lola, wala si mama, wala na nga po akong papa. Tiningnan nito ang mga batang bisita na may kasamang mga magulang.
Nakadama ng awa si Margie sa kanyang apo. Hindi kasi pinayagan si Wendy ng amo nito sa trabaho na mag-undertime. Kasalukuyang nagtatrabaho ngayon si Wendy bilang sales agent. Nagkataong may client at kailangang makipag-meet up para sa reservation. Kung dati, noong nag-aaral pa lang si Wendy, kasabay ng pagtatrabaho, alam niya kung anong oras ang uwi nito. Pero ngayong may trabaho na ang kanyang anak, minsan umaga na ito kung makita niya sa bahay. Huwag kang mag-alala, apo, at parating na ang mama mo, okay? Ngumiti ka na dyan. Hinaplos ng matanda ang pisngi ng kanyang apo at pilit pinangiti subalit walang epekto. Kaya si Margie, kinuha ang cellphone na nasa bulsa. Patapos na ang party, ngunit wala pa rin si Wendy. Hindi ba pwedeng ipagpaliban na lang ni Wendy ang trabaho kahit isang araw para sa anak nito? Samantalang si Wendy, tapos nang ilibot sa buong bahay na nais bilhin ni Mr. Ricaforte, isa sa kanyang mga client. Tapos na siyang makipag-negotiate sa lalaki at na-explain niya na rin ang kailangan nitong kumpletuhing requirements at pabalik na sila sa opisina. 5 milyong nagkakahalaga ang ibinibentang property, kaya malaki ang komisyon na makukuha niya rito. Pwede siyang magbakasyon ng 1 buwan. Pagdating nila sa parking lot, nagaya muna si Mr. Ricaforte na kumain. Pero dahil nagmamadali siyang umabot sa birthday ng anak, tumanggi siya sa may edad na lalaki. Pero sinabi nitong samahan na lang niya kahit ayaw pa niyang kumain. Naku sir, wag na lang po't nagmamadali ako makauwi. Birthday kasi ng anak ko ngayon. Iha, tatanggihan mo ba naman ako? Sige ka, kapag hindi ka pumayag sa alok ko, hindi ko bibilhin ng condo unit. Ikaw din, sayang naman diba? Nakangiti ang lalaki habang marahang hinaplos ang kanyang braso. Hinawakan din siya nito sa palad at ramdam niya ang pagpisil nito. Napatingin siya rito. Biglang kinutuban. Pahablot na binawi ang kanyang kamay na hawak ng lalaki. Galit niya itong tiningnan. Sir, kung babastusin niyo lang din naman ako, di bali na lang. Maraming interesado sa kondo na binibenta ko. Madiin niyang wika. Ngumisi ang panot na lalaki matapos niyang magsalita. Miss, baka hindi mo ko kilala. Mayaman ako. Maraming nagkakandara pa sa akin. Kaya wag ka na magpakipot. Mabilis siya nitong kinaladkad at pilit na isinakay sa kotse. Ngunit nagpumiglas si Wendy. Sir, hindi po ako nagpapakipot, kundi nandidiri sa inyo. Sabi niyang kinagat ang kamay nitong nakahawak sa kanyang pulsuhan. Napaaray ang lalaki at mabilis siyang nabitawan. Walang sinayang na panahon si Wendy. Mabilis siyang tumakbo palayo upang takasan si Mr. Ricaforte. Subalit nahagip ng kamay nito ang buhok niya at mabilis siyang sinikmuraan. Halos magdilim ang paningin ni Wendy at napaluhod sa sakit. Pero itinayo siya nito at ipinulupot ang braso sa kanyang bewang. Walang nakakatakas sa mga kamay ko. Lahat ng gusto ko'y nakukuha ko. Inilapit nito sa kanya ang mukha ng nakangising lalaki. Kahit namimilipit sa sakit matapos nitong sikmuraan, sinikap niyang tuhurin ng manyak na lalaki at ihampas sa mukha nito ang hawak niyang bag. Hawak ang tiyan na tumatakbo kahit iniinda ang tiyan niya. Pagkalabas niya sa parking lot, bumangga siya sa isang matigas na bulto ng tao. Kaya naman, muli siyang nanigas sa pag-aakalang si Mr. Ricaforte. Pero tila ba pamilyar sa kanya ang pabango nitong gamit at dagling napatingala si Wendy upang tingnan ang muka ng kung sinong nabangga niya. Kasabay noon ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil si Harry ang nasa kanyang harapan. Tila walang nagbago kay Harry. Katulad pa rin ito ng dati. Matikas, gwapo at isang taong perpektong hinahangaan ng kahit na sino. Are you okay, miss? Tanong nito sa kanya. Malamig ang boses, yung katulad ng dating walang pakailam sa kanya kahit na sila'y magkasalubong. Tinawag siyang miss, kaya alam ni Wendy na hindi siya nakilala ng lalaki at hindi na siya kailangan pang makilala. Pasensya na sir, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin ni Wendy. Itinago kaagad ang kanyang muka't akma na sanang tatalikod. Nang makita si Mr. Ricaforte na palapit sa kanila, kaya napaatras siya. Hanggang sa maramdaman ni Wendy na sumayad ang kanyang likuran sa matigas na dibdib ng lalaki. Si Mr. Ricaforte naman, nginitian nito si Harry. Mr. Escudero, nice to see you here.
Mabilis siyang nilapitan ng lalaki at hinawakan sa kamay. Pahablot siyang inilayo kay Harry at tinakbayan. Si Wendy nga pala, girlfriend ko. Pagpapakilala nito sa kanya habang siya pilit na kumakawala sa bastos na lalaki. Bitiwan mo ko, hindi kita boyfriend, bastos ka. Tsaka pa kumilos si Harry. Let her go. May babalang malamig na boses ni Harry. Mr. Escudero, nagbibiro lang ang girlfriend ko. Mahal ako nito. Akma pa sana siyang yayakapin nang hindi na siya nakatiis at sinampal ito nang makawala sa pagkakahawak nito ang kanyang kamay. Idedemanda kita sa pangaharas mo sa akin, Mr. Ricaforte. Sinasabi ko sa'yo. Mabilis na hinawi ni Harry ang kanyang kamay mula rito at inilagay siya sa likod nito. At si Harry nang humarap kay Mr. Ricaforte. Kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at tinakot itong tatawag ng pulis, kaya parang kidlat na nawala sa kanilang harapan ng lalaki. Nalingunan siya ni Harry na hinihilot ang kanyang kamay na nananakit sa mahigpit na pagkakahawak ni Mr. Ricaforte kanina. Salamat, sir. Hindi kita nakilala. Ikaw ba talaga yan, Wendy? Wala sa plano ngayong araw na makita ang ama ng kanyang anak. Ano ang gagawin niya? Hindi sumagot si Wendy sa tanong ni Harry. Ang gusto niya lang, tumalikod at umalis na. Sir, mauna na po ako. Wait. Napahinto siya sa paglalakad pero hindi nag-abala pang lumingon dahil gusto niyang magtago sa isang sulok. Lumipat ito sa kanyang harapan bago siya tinitigan. I can't believe it's really you, Wendy. At natutuwa akong makita ka muli. Napalunok siya habang nakatitig sa mga mata nito. Hindi niya alam ang sasabihin nang tumunog ang kanyang cellphone. Bahagya siyang kinabahan nang makita ang numero ng boss niyang nag-appear sa screen. Sir Harry, excuse lang po, sasagutin ko lang to. Sure, hindi naman ako nagmamadali. Si Harry na nakatitig pa rin sa dalaga. Hindi niya lang mapigilan ang kanyang sarili. Naalala niyang narinig sa pinag-uusapan ni Manang at ng isa pang maid. Kaya naman umalis si Wendy kasi ikakasal na si Sir Harry kay Ma'am Cassandra. Ayaw niya lang masaktan. Ito ang narinig niya. Simula noon, hindi na nawala sa isip niya ang sinabi ni Manang at bakit nasasaktan si Wendy. Ano ang rason? Hello, sir? Bungad ni Wendy nang sagutin ang tawag ng kanyang boss. Alam mo ba kung magkanong sinayang mo ngayong araw na to, ha, Wendy? 5 million! Sumisigaw ito sa kabilang linya. Bahagya niyang inilayo sa kanyang tenga ang hawak na cellphone bago pa siya mabingi. Sir, bastos po ang lalaking yun. Kay bastos or ano, wala akong pakialam. Wag na wag kang magmamalinis sa akin. Dahil alam ko namang inanakan ka lang ng kahit na sino. At bastardo yung anak mo. Tawagan mo uli si Mr. Ricaforte at siyuin mo. Ibigay mo lahat ng gusto niya. Kahit ano, kahit pa yung mumurahin mong katawan, wala akong pakialam. Basta sundin mo ang gusto. Naluluhang pinatay ni Wendy ang tawag ng boss niya. Naninikip ang kanyang dibdib. Galit na galit siya at pilit ikinakalma ang emosyon. Hindi niya kayang pinagagawa nito. Ininsulto na nga siya, dinamay pa ang anak niya. Nagpakahirap siyang mag-aral para magkaroon ng maayos na trabaho. Ngunit hindi yung aapak-apakan lang ng kahit na sino. Wala itong pakailam sa kanyang pinagdaanan. Nang akbang tatawagan siya uli ng kanyang boss, kinansela niya ang tawag. Maya-maya ay magkakasabay na dumating ang mensahe at pinipilit siya nitong kausapin si Mr. Ricaforte. Marahil nagsumbong ang lalaki sa boss niya at binabaliktad siya nito. Para lang sa pera, ibibenta siya ng kanyang amo. Mabilis niyang binlock ang kanyang amo para hindi na makatawag at makapagpadala ng mensahe. Wala siyang pakailam, maghahanap na lang siya ng ibang mapapasukan. Narinig niyang tumikhim si Harry sa kanyang likuran. Naroon pa rin ito. Nakalimutan niyang may kasama nga pala siya. I knew it. Sabi nitong nahulaan na ang reaksyon sa mukha niya kung sino ang tumawag. So this is my calling card. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ng trabaho. Maraming bakante sa opisina para sa'yo. Wala man siyang balak na pumasok sa kumpanya nito, pero tinanggap niya ang calling card ng lalaki para makapagpaalam. Ayaw niya pang lumawig ang pag-uusapan nila at napakatagal niyang nag-move on para kay Harry. Pero napagtanto niya na napakahirap pala nitong kalimutan. Buhay na buhay pa rin ang dating damdamin kahit ilang taon na ang lumipas. Ihahatid na kita. Alok sa kanya ni Harry nang tuluyan na siyang magpaalam.
Wag na sir, salamat na lang pero dadaan pa ako sa opisina para mag-resign ng tuluyan. Ngumiti si Harry, mga ngiting nagpaarko sa kanyang puso. Okay, hihintayin ko ang tawag mo Wendy. Matapos tumango, mabilis nang tumalikod si Wendy at nagpara ng taxi, tsaka nagpahatid sa opisina. Si Harry naman ay nagkaroon ng excitement sa muling pagkikita nila ni Wendy. Hindi niya alam kung bakit. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Mason. Sir, agad sumagot ang lalaki sa kabilang linya. Alamin mo, kung saan nakatira si Wendy Santiago, magpapadala ako ng larawan niya. Utos niya sa tauhan. Yes sir. Matapos maibaba ang kanyang cellphone, tinungo niya ang kanyang kotse. Pagkaupo sa driver's seat, ay dinalaw niya ang kanyang social media account at nagtipa. Wendy Santiago. Bumungad sa kanya ang maganda nitong profile. Hindi mapigilan ni Haring mapangiti nang mag-friend request. Hindi pa man ina-accept, ini-stalk niya na ang dalaga. Pero naka-private ang babae, kaya ang profile picture na lamang nito ang kinuha niya at ipinadala kay Mason. Samantala pagdating sa opisina ni Wendy, galit siyang sinalubong ng kanyang boss. Malakas ang boses nito, galit na galit at kulang na lang isaktan siya. Pero natigilan ito nang mag-abot siya ng resignation letter. I resign sir. Hindi niya na hinintay ang sagot nito, basta ipinatong niya lang iyon sa mesa at lumabas na. Bahagya siyang nalungkot paglabas niya ng gusali dahil kailangan niya ng trabahong yun. Pero hindi niya kayang magtiis sa ganoong patakaran ng amo. Mahagpa hanggang ngayon, sinusubok pa rin siya ng pagkakataon. Mama! Bulalas ng pogi niyang anak na sumalubong sa kanyang pagdating. Ang mga ngiti nito sapat na para mabawasan ang bigat ng kanyang kalooban. Anak, sorry ha, late si mama. Pero heto, may regalo si mama para sa'yo. Yay! Robot! Thank you mama! Sa tuwa, pinugpog siya nito ng halik. Pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya na pupuntahan ng mga kaibigan at nakipaglaro. Siya naman, nilapitan ang mga magulang ng kaklase ni Alfie na naroon. Ang mga bisita ng kanyang anak ay mga kaklase lang nito. Wendy, buti naman dumating ka na. Nakakaawa naman si Alfie. Kanina pa siya nalulungkot. Nasaan na ba kasi ang daddy niya? Salubong sa kanya ni Annalie, mama ni Billy, kaklase ng anak niya. Ano kasi, may trabaho sa ibang bansa. Bakit sabi ni Alfie, hindi pa niya nakikita yung daddy niya? Singit ng isa pang mami. Hindi na siya nakapagsalita pa. Nakita niyang palapit ang kanyang ina. Kasi, ipinagbubuntis pa lang si Alfie nang umalis ang daddy niya. Ang kanyang ina ang sumagot. Talaga? Pwede ba naming makita ang picture niya? Ayaw sanang patulan ni Wendy ang co-parents. Subalit napilitan siya nang may isa pang nagsalita. Tama Wendy, kung talagang totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Ipakita mo sa amin kahit larawan lang ng daddy ni Alfie. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Tumango ito na para bang sinasabing ipakita niyang larawan ni Harry. Alam naman ng kanyang ina na may nakatago siyang larawan ni Harry sa cellphone. Wala siyang nagawa kung hindi nilabas ang kanyang cellphone at ipinakita sa mga ito para lang patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Nangislap naman sa tuwa ang mga mata ng lahat ng naroon. Mama, siya po ang papa ko? Maging si Alfie, nangingislap din ang mga matang nakatingin sa larawan ng ama nito sa kanyang cellphone. Hindi niya na malayang nakalapit na pala ang kanyang anak at huli na para bawiin niya pa iyon. Opo anak, siya ang papa mo. Napaiyak sa tuwa ang bata. Naawa tuloy siyang isipin na pinagkait niya sa anak na makilala ang ama nito. Kinuha nito ang kanyang cellphone at pinakatitigan. May ngiti sa labi na tumingin sa lola. Pagkatapos, tangay ang kanyang cellphone na ipinakita sa mga kaklase ni Alfie ang larawan at ipinagmalaki na may papa ito na nasa larawang yun. Tapos ng party, naiwan silang mag-inang nagligpit sa labas. Gabi na kaya nilinis at binihisan muna ang anak bago pinatulog. At sa pagod, bahagya nang naghihilik ngayon ang kanyang anak. Paano na to anak? Nakita na ni Alfie ang ama niya. Nakapagdesisyon ka na bang sabihin kay Harry ang tungkol kay Alfie? Para anong inay? May asawa na si Harry. Baka nga may anak na rin eh. Masasaktan lang si Alfie. Ayokong dumating ang araw na makitang namamali mo siya ng pagmamahal mula sa kanyang ama.
Abala si Wendy sa pagliligpit or sadyang hindi lang nito nais pag-usapan ang tungkol kay Harry. Ang importante, makita't makilala ni Harry ang anak nyo. Huwag mong ipagkait iyon kay Alfie na sigit niyang kailangan ngayon ng kanyang ama. Para kay Wendy, mas mahalaga pa rin sa kanyang kaligayahan ni Alfie. At alam niyang kapag nakita nito ang ama, lungkot lang ang hatid nito dahil hindi sila pwedeng magsama. Binilisan na lamang niyang pagliligpit upang makapagpahinga. Maaga pa siyang aalis bukas upang maghanap ng trabaho. Ayaw niyang magkaroon ng alalahanin ng kanyang ina, kaya naman hindi niya na binanggit ang tungkol sa nangyari kanina. Subalit inabot siya ng malis sa araw na yun dahil lahat ng inaplayan walang bakante. Maaga tuloy siyang umuwi sa bahay na ipinagtaka ng kanyang ina. Bagay na ikinatuwa naman ng kanyang anak dahil siyang sumundo sa school nito. Mama, sabi niyo po kahapon yung papa ko nasa picture, totoo po ba yun? Nang maalala ni Alfie ay tanong nito sa kanya. Saktong nasa jeep sila pa uwi, kaya naman may ibang pasaherong napapatingin sa kanila. Anak, pwede bang sa bahay na lang natin pag-usapan? Napatingin sa kanilang katabi ang matalino niyang anak. Nang mapansing may nakikinig sa usapan nila, tumango lamang si Alfie at hindi na nagtanong pa. Pagdating sa bahay, saktong dumating din ang kalaro ni Alfie kaya naaliw ito at nakalimutan ng tungkol sa ama, kaya malaking pabor iyon para sa kanya. Lumipas ang halos 1 linggo na hindi pa nakakahanap ng trabaho si Wendy. Kaya naman heto, naglilista siya ng mga expenses para malaman kung magkano na lang ang perang natitira sa kanyang savings. At kailangan na talaga niyang makahanap ng trabaho, kundi wala silang kakainin. Bigla niyang naalala si Harry na nagbigay sa kanya ng calling card. Saglit siyang natigilan at nag-isip. Pwede naman sigurong kahit magtrabaho siya sa kumpanya nito. Hindi naman ito malalamang may anak silang dalawa. Mananatiling lihim ang tungkol kay Alfie. Ang kailangan niya lang ay trabaho. Kahit makita pa niyang magkasama sina Harry at Cassandra, kaya niyang iset aside ang kanyang damdamin. Bumuntong hininga siya bago tumayo at kinalkal sa mga gamit niya ang calling card na ibinigay sa kanya ni Harry. Pero sadyang, anak, napaigtad siya nang marinig ang boses ng kanyang ina sa pinto ng kanyang kwarto. Pumasok ito at nakita sa kanyang mesa ang listahan ng mga nagastos nila sa buong buwan na iyon. At huli na ang lahat upang itago niya iyon upang hindi makita ng kanyang ina. Pagkaway nagtatanong, ang mga matang tumingin ito sa kanya. Wala lang ito, inay. Nakangiti siyang nilapitan iyon at niligpit. Napapansin kong hindi ka na pumapasok 1 linggo sa trabaho at nakikita ko din na nag-a-apply ka. Tanggapin mo na ito, anak. Nagulat pa siya pagkakita sa inaabot nitong makapal na lilibuhin. Inay, sino bang nagsabi sa'yong wala na tayong pera? May savings ako. Isa pa, ayokong gamitin ang pera mo sa pensyon. Sa'yo yan. Itago niyo lang po yan. Mabilis niyang ibinalik iyon sa kanyang ina at inilagay sa bulsa ng duster. Inipon iyon ng kanyang ina ng ilang taon at wala siyang karapatang gamitin iyon. Noong nag-aaral siya, hindi niya maiwasang tanggapin kapag nagbibigay ito sa kanya. Pero gusto niya ring ibalik iyon. Ang pera nito ay para lang sa kanyang ina. Ayaw niyang makarinig ng panunumbat mula sa ate niya. Minsan na siyang sinugod nito noon at pinagsabihan na kaya lang niya kinukup-kup si inay dahil interesado siya sa pera nito. Bukod pa doon, ito daw ang kanyang pinag-aalaga kay Alfie. Alam ni Wendy na may inggit na nararamdaman sa kanyang ate. Lahat ng paninira gagawin nito. Ganoon man, hindi niya ibabalik ang kanyang ina sa kapatid kahit paanong sabihin ng babae. Kinabukasan, makikita si Wendy sa harapan ng gusali ni Harry. Naglakas loob siyang tawagan ng lalaki kahapon. At heto, pinagre-report siya sa araw na yun sa opisina mismo ni Harry. At hindi na kailangan pang idaan sa HR. Sinalubong pa siya ng isang lalaking nagpakilala sa kanyang mason. Kanina pa nga daw nag-iintay si Harry sa kanya sa opisina. Nang marinig yon, may kabang bumundol sa kanyang dibdib. Ngayong magtatrabaho na siya sa kumpanya ni Harry. Ano nang mangyayari? Good morning. Alanganin siyang bumati pagpasok sa opisina ng lalaki. Nakaupo ito sa harapan ng executive table at seryoso itong may binabasa sa ibabaw ng mesa. Napatingin si Harry kay Wendy na pumasok ito sa loob ng kanyang opisina.
at ang kanyang sulyap na uwi sa titig. Noon pa man, taglay na nito ang simpleng ganda. Pero ngayong nakabihis ng maayos ang babae at hindi naka-maid uniform, mas lumitaw ang gandang hindi niya pa napagtutuunan ng pansin dati. Hawak niya na ang impormasyon tungkol kay Wendy na kanina lang din ipinasa ni Mason sa kanya. Maaaring nag-asawa na ang babae dahil may anak na ito. Ang kaso, hindi kasama sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Mason. Kung nasaan ang asawa ng babae at itong naghahanap buhay para sa anak. Good morning. Have a seat, Wendy. Bago umupo, inabot na muna ni Wendy ang kanyang resume kay Harry. Naroon lahat ng kanyang impormasyon, maliban sa pagkakaroon ng isang anak. Habang binabasa ni Harry ang resume niya, kabado si Wendy, baka hindi siya matanggap. You're still single? Sa loob ng 6 na taon, hindi ka ba nag-boyfriend? Puno ng kuryosidad na tanong ni Harry. Paano ito nagkaanak kung hindi nagka-boyfriend man lang si Wendy? Assistant secretary ang naging trabaho ni Wendy, kaya madalas magkasama sila sa opisina. Good morning, Wendy. Good morning, Sarah. Nakangiti si Harry nang madaanan sila ng sekretarya nito. Magkatabi sila sa mahabang mesa ni Sarah. Parehong nakaharap sa bagong dating. Fresh na fresh ang mukha ng lalaki. Hi sir, good morning. Tumayo si Sarah, bit-bit ang organizer kung saan nakalagay ang mga schedule ni Harry sa araw na iyon. Siya naman, nagtimpla ng kape nito ng kanyang amo. Naiprint niya na kanina pagdating ang hinihingi nitong financial documents tulad ng sales at profit, maging para sa meeting material, ang agenda at PowerPoint. Kaya naman matapos magtimpla ng kape para sa boss niya, sabay nang ipinasa iyon kay Harry. Paglapag pa lamang ng tasa nito, nag-angat na kaagad ng tingin sa kanya si Harry. Unang inabot sa kanya ang file holder. Good, sabi nito sa kanya at binuklat. Nginitian pa siya bago binalingan ng tasa ng kape at saka humigop. Pinuri pa iyon ni Harry. Alam mo ba Wendy, since dumating ka, ang laki ng pagbabago ni Sir. Madalas na siyang umiti at hindi lang yun napapansin ko sa kanya. Madalas kanyang titigan. Pabulong ni Sarah sa kanya. Sinundot pa siya nito sa tagiliran habang hindi niya ito pinansin. Kilala niya si Harry. Once in a blue moon lang talaga itong umiti, kahit pa noon. Pero syempre wala siyang sinasabi kay Sarah. Ayaw niyang mag-usisa itong lalo sa kanya. Good mood si Sir. Malaki ang sales ngayong buwan. Ganun lang yun. Saglit niya lang itong nilingon, tsaka ibinalik ang atensyon sa trabaho. Hindi no, mas malaki ang sales last month, pero yung simangot niya, abot hanggang noo. Napapahagik-gik ng mahina si Sarah. Napatingin siya sa gawin ni Harry na seryoso nang nagtatrabaho. Pero maya't maya itong humihigop ng kape. Hindi sinasadya, napalingon ito sa gawin niya, kaya nagtagpo ang titig nilang dalawa. Mabilis siyang nagbaba ng tingin, kunwari busy, pero naririnig niya pa rin si Sarah na nanunodyo sa kanya. Kahit may kalayuan sa kanilang mesa nito, pakiramdam ni Wendy ang lapit-lapit ng lalaki at ramdam niya ang init ng presensya nito. Tanghali, habang kumakain sila sa kantin, napansin niyang pumasok si Harry sa loob. Kinalat kaagad nito ang paningin na para bang may hinahanap. Hindi na nag-assume na siya ang hinahanap, kaya naman tinakpan niya ang mukha niya sa abot ng kanyang makakaya. Nakahinga lang yata siya ng maluwag matapos itong tawagin sa kabilang mesa. Lumapit ang lalaki at nagmamadali niyang inaya palabas si Sarah. Teka nga lang, hay, bakit ka ba umiiwas kay Sir? Kunot ang noo ni Sarah. Anong umiiwas? Hinawin nito ang kanyang braso upang maiharap dito. Pinakatitigan siya na para bang binabasa ang laman ng kanyang isip. Pero mabilis siyang tumalikod para ito'y iwan. Maya-maya, hinabol siya ni Sarah. Kinahapunan, nauna sa kanyang umuwi si Sarah, habang siya naman, nag-aantay ng taxi sa waiting shed. Kalaunan, may sasakyang huminto sa kanyang harapan na ikinagulat niya nang bumaba ang lulanon. Si Harry. Sir, Hindi na siya nito pinatapos sa pagsasalita niya. Ihahatid na kita. Sabi nitong ikinalaki ng kanyang mga mata. Napabuntong hininga ito. Ito na nga ba ang kanyang sinasabi? Hinawakan na siya sa kamay at akalain ba niyang isasakay siya nito ng sapilitan. You know what? Matutuwa si Mommy kapag nakita ka niya. I actually told her that you are my assistant. Kaso,
1 week na siya sa hospital. Kwento ni Harry habang ito ay nagmamaneho. Kahit matagal na siyang walang balita sa mabait na si Mama Hana, ay nag-aalala pa rin siya rito. May sakit si Ma'am? Just like before. Sakit niya pa rin ng walang apo. Napasulyap siya sa gawin ni Harry. Walang apo? Ibig sabihin, hindi nagkaanak sina Harry at Cassandra? Gusto niyang magtanong pero hindi niya magawa. Kamusta naman siya ngayon? She's fine. Kahapon siya na-discharge. Pagkatapos noon, hindi na siya kumibo hanggang sa pumarada ang sasakyan ni Harry sa harapan ng gate ng mga eskudero. Nandito na tayo. Masaya nitong sabi. Pagbukas ng gate, mabilis nitong ipinasok ang sasakyan. Iginala niya ang paningin sa labas ng bintana. Walang pagbabago. Napakaganda pa rin ng hardin. Yung tipong kapag pinagmasdan mo, wala kang mararamdamang problema kundi kapayapaan. Larawan ng karangyaan at katahimikan ng lugar katulad ng dati. Para bang kailan lang ang 6 na taong lumipas. Kabado siya nang pumasok sila. Nakaalalay pa sa kanya si Harry, ngunit tumanggi siya. Pagbungad nila pareho sa sala, nakita niya kaagad si Cassandra na hindi niya na ipinagtaka. Pero hindi naman ito ang sadya niya, kundi ang ginang. Pagkakita sa kanila ni Harry, tumayo si Cassandra at lumapit sa lalaki. Hi Harry, I miss you. Do you miss me? Nakangiti ang babae kay Harry, habang si Harry gulat na gulat ang reaksyon. Harry, ako ang nagpapunta sa kanya dito. Nabalitaan kong nakauwi na siya galing ibang bansa. Huwag ka nang tumanggi pa. Kung noon hindi natuloy ang kasal niyo ni Cassandra, this time, ako na ang masusunod. Galit ang ginang. I'm sorry mama, pero kasama ko ngayon ang girlfriend ko at nandito kami ngayon upang magpaalam sa inyong magpapakasal na. Pagkasabi noon, mahigpit na hinawakan ni Harry ang palad niya at inilapit siya sa ina nito. Natigagal ang ginang, ganoon din si Cassandra dahil sa mabilis na desisyon ng lalaki. Samantalang siya, gulong-gulo sa nangyayari. Paanong hindi pa na ikakasal si Cassandra at Harry? Si Doña Hana naman, hindi makapaniwalang siya ang dating maid nito. Kinausap naman siya ni Cassandra na layuan si Harry dahil mahal ito ng lalaki. Sa loob ng kotse, hindi na nakapalag si Wendy. Nang kabigi ni Harry at si Ilin ng halik, napatulala ang babae sa gulat at naitulak si Harry. Why? Tanong ng lalaki na nakakunot ang noo pero nanatiling nakatitig sa mga mata niya. Tila nagtatanong. Malinaw ang usapan natin, Harry. Pinakasalan mo ko dahil kay Ma'am Hana. Uuwi na ako. Magkita na lang tayo sa office. Mabilis na bumaba si Wendy sa kotse ng lalaki at nagpara ng taxi. Napabuntong hininga si Harry nang maalalang may ginawa siyang kasunduan sa kasal nila ni Wendy. Pero at least ngayon, hindi na siya pipilitin pang ipakasal kay Cassandra. Pero sa lahat ng babae, bakit si Wendy ang kanyang napili? Nagtataka din siya sa kanyang sarili. Siguro dahil napakasimple lang nito. Pagdating sa bahay, nadatna ni Harry ang kanyang ina sa veranda, kausap ang kanyang ama. Hindi na siya nagtataka pa kung bakit ganito ang reaksyon ng mga ito. Wari ba nakakita ng multo? Alam na ng dalawang kasal na sila ni Wendy. Mom, Dad, nasaan si Wendy? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong ng kanyang ama. Alanganin ni siyang tumingin sa mga ito. May nabili akong property para sa aming mag-asawa. Hindi ko balak na itira si Wendy dito. Alam ko naman kung sino ang gusto ni Mami para sa akin. Okay, fine. Ano pa bang magagawa ko kung ayaw mo kay Cassandra? Tsaka sino ba naman ang nagsabi sa yung ayaw ko kay Wendy? Kilala ko siya. Mabuting babae. Ang gusto ko lang naman na magpakasal ka na't magkaapo na ako. Wala lang akong choice. Kaya si Cassandra ang gusto ko para sa'yo noon. Ngayong kasal ka na natutuwa ako, anak. Hihintayin namin kung kailan mo ihaharap sa amin ng iyong ama si Wendy. Bahagya nang nakangiti ang kanyang ina. Hindi siya kumibo. Tinitingnan kung seryoso nga bang ina sa sinasabi nito. Harry, please. Tumango naman siya bilang tugon. Nagkatinginan ng mag-asawa at nagpalitan ng ngiti. Tahimik naman na dumating si Wendy sa bahay. Wala siyang binanggit na kahit na ano sa kanyang ina tungkol sa kasal nila ni Harry. Hindi siya makatanggi sa alok nito kapalit ng pera. Oo, para sa future ng kanyang anak. Kung dati, si Cassandra ang rason kung bakit hindi niya nais makilala ni Harry si Alfie.
Ngayon ay ang pamilya nito. Magulo ang pamilyang Escudero at sabik sa apo. Hindi malinaw ang relasyon nila ni Harry kahit nakasal silang dalawa. Lalo na at may involved na pera. Hindi pagmamahal. Kaya natatakot siyang kunin ng mag-asawa si Alfie sa kanya kapag nalaman ng mga itong may anak si Harry. Tumuloy siya sa kwarto nilang mag-ina. Pagdating sa bahay, tahimik na nanonood lang ng TV ang anak niya. Mabilis na tumayo pagkakita sa kanya at yumakap. Panay ang halik sa mukha niya. Namiss kita, Mama. Araw-araw kita namimiss. Siyempre, miss ka din ni Mama. Iniisip kita palagi. Narinig niyang pumasok sa kwarto ang kanyang ina. Anak, bukas nga pala, may school family day celebration. Malungkot ang boses ng kanyang ina dahil alam nitong walang buong pamilya si Alfie. Hindi niya pinansin ang tono ng ina. Galak siyang tumingin sa anak. Sige po, mag-undertime ako sa work bukas. Kakausapin ko lang si Sir para payagan ako, okay? Hindi na rin alam ng kanyang ina na si Harry mismo ang boss niya. Kasama ko si Mama bukas sa school. Kahit walang papa, basta may lola at mama, masaya na po ako. Nasa puso ang awa niya para sa anak niya. Pero hindi niya pwedeng iparamdam yun. Maya-maya, tumawag sa kanyang asawa kaya kinailangan niyang lumabas sa kwarto upang kausapin ng lalaki. Wendy, kung wala kang gagawin ngayong gabi, susunduin kita for dinner. Nagbihis lang ako. Susunduin kita ng 7 o'clock. Naku sir, wag na, nagluto kasi si inay eh. Sayang naman kung hindi ko sasaluhan. Gusto kong mamit ang parents mo. Sakto, at dyan na lang din ako magdi-dinner. Ayaw paawat na sabi ni Harry. Ano? May problema ba, Wendy? Bakit parang takot kang makilala ko ang mami mo? Kasi sir, hindi naman alam ni inay na ikinasal na ako. Ayoko malaman niyang tungkol dito. Okay, sige, sasamahan kita sa dinner. Saang restaurant? Ako na ang pupunta. Sa bahay. Ipagluluto kita. First time natin together after married. Kaya special ang dinner na to. I'll wait for you, Wendy. Pagkasabi ng address, pinataya na siya ng linya. May problema ba, anak? Gulat siyang napalingon nang mabusesa ng kanyang ina. Kalalabas lang dito sa kwarto. Inay, tumawag ang boss ko. May dinner meeting kami. Okay lang ba kung iiwan ko sa inyo si Alfie? Nagsinungaling si Wendy. Kaya naman, kinakabahan siya sa mangyayari. Ngumiti ang kanyang ina. Ano ka ba naman, anak? Para namang hindi ako sanay sa trabaho mo. Basta palagi kang mag-iingat. Thank you, inay. Magpapaalam na rin ako sa kanya bukas na hindi ako makakapasok ng maaga dahil may family fun day ang anak ko. Wika niya't nagtungo sa kwarto upang magbihis at magpaalam na rin sa anak niya. Wala naman siyang problema kay Alfie. Basta sa trabaho, nauunawaan nito na kailangan niyang unahin dahil palagi niyang pinaliliwanag lahat ng ginagawa niya ay para sa future nito. Pagdating niya sa bahay na sinasabi ni Harry, sinalubong siya nito. Nakangiti ang lalaki, may suot na apron. Napatingin pa siya sa magandang hubog ng likod nito matapos tumalikod. Dinala siya sa komedor ng asawa at masasarap na putahing nakahain dito. Never niyang nakitang nagluto noon ang lalaki. Ito kasi ang pinagsisilbihan. Pero ngayon, iba ang pakiramdam niyang asawang nagluluto para sa kanilang dalawa. Tumikhim ito nang makitang matagal siyang nakatitig sa asawa. Bakit tila mas masarap pa si Harry sa mga pagkaing nakahain sa mesa? Sa isipang yon, naipilig niya ang kanyang ulo. Marunong ka palang magluto, Sir Harry? Wendy, mag-asawa na tayo. Ayokong tinatawag mo kong sir. Honey or sweetie, pwede pa. Pilyo ang ngiti nitong siya'y nilapitan. Itinulos si Wendy sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman ang paghaplos ng palad nito sa kanyang pisngi. Mukhang bibigay siya kay Harry ngayong gabi. Panigurado, magkakaroon na ng kapatid si Alfie. Ganoon kadumi ang takbo ng isip niya ngayon. Inalalayan siya nitong umupo sa bakanting silya at parang batang pinaglagyan ng pagkain sa plato. Harry, ako na. Masyado mo naman ako ini-spoiled. Alam mo bang first time kong ginawa ito sa babae? At masaya ako. Hayaan mo lang ako, Wendy. Nakikiusap ang boses ni Harry. Natigilan siya. Pagkuway binawi ang kamay niya. Curious lang ako kung bakit hindi natuloy ang kasal ninyo ni Cassandra. Diba, engaged na kayo? Iniba na lamang niyang usapan nila ni Harry. Ako ang na-curious kung bakit ka umalis nang walang paalam noon.
Kahit na kina Mami, narinig ko pa kay Manang na takot kang masaktan. Bakit, Wendy? Sa narinig, hindi sinasadyang mabitiwan ni Wendy ang hawak na tinidor. Kumalansing iyon nang mahulog sa ilalim ng mesa. Tatayo sana siya pero pinigilan siya ni Harry. Bahagya siyang kinabahan sa tanong na iyon ng asawa. Ayaw niyang mag-usisa ito tungkol doon at baka malaman ni Harry na kaya siya umalis dahil buntis siya at mahal ito. Kaya pilit niyang iniliko ang kanilang topic. Sinabi niyang baka tanghali na siyang makakapasok bukas. Matapos nilang kumain, magkatuwang na nagligpit ang dalawa. Dito ka na magpalipas ng gabi, Wendy. Tsaka gusto ko pagbalik ko galing business trip. Lilipat ka na dito sa bahay ko. Kasama ang ina mo para mas madali kitang madadalaw. Dagli siyang napalingon sa gawin ng lalaki. Sandali, di ba wala sa usapan natin na magsasama tayo sa iisang bubong? Don't worry, hindi naman ako dito uuwi ng madalas. Tsaka bakit ba parang umiiwas ka? Kahit magsama pa tayo, wala namang problema dahil asawa na kita. Tsaka hindi ba pwedeng bilang asawa mo? Sagot ko na lahat ng pangangailangan mo. Wendy, hindi mo na kailangan magtrabaho. Nilapitan siya nito at hinawakan ng kanyang palad. Hindi akalain ni Wendy na aabot sila sa ganitong usapan ni Harry. Mukhang malaki ang ipinagbago ng lalaki. Nang alukin siya ng kasal, nilinaw nitong para lang sa mami ni Harry. Pero bakit ngayon may pagtira na sa bahay nito? At para hindi naman halata na umiiwas siya sa lalaki, sinabing pumayag na siyang lumipat pero kailangan niya munang kausapin ang kanyang ina at madali na lang niya iyong malusutan. Pwedeng sabihin niyang hindi pumapayag ang kanyang ina at ganoon kasimpleng tumanggi. Talaga? Thank you, Wendy. So payag ka na bang dito magpalipas ng gabi? May flight ka bukas, diba? Isa pa, wala akong... Hindi na siya nito pinatapos sa pagsasalita at dinampian na siya ng halik sa labi ng lalaki. Sa una banayad hanggang sa kalaunan, naging mapaghanap. Naramdaman na lang ni Wendy na binuhat siya nito sa loob ng kwarto, tuloy-tuloy sa banyo. Sa gabing yon, kapwa sila nagpakalunod ni Harry sa kumunoy. Kinaumagahan, nagising si Wendy na wala nang lalaki sa kanyang tabi. Dahil nga may business trip ito at maaga ang flight. Pagbangon, nakita niyang may sulat na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagpaalam na nauna itong umalis sa kanya dahil kailangan. At nauunawaan naman ngayon. Isa pa, mag-a-attend din naman siya ng family day ngayon ni Alfie. Mabilis siyang nagbihis at umalis. Sa family day, nag-enjoy ng husto si Alfie kasama ang lola at mama nito. Pero syempre, naroon yung lungkot sa isip ng bata na kulang pa rin sila. Ang ibang kaklase ni Alfie, naroon ang mga daddy at mommy. Kaya nga wala silang napanalunan sa mga games dahil sila lang mag-ina. Kahit anong gawin niya, palagi silang natatalo. Lalo na ang iba, bukod sa magulang na kasama, ay may kapatid din. Mula nang matapos ang family day hanggang sa umuwi sila, walang naging kibo si Alfie. Wala itong inuwing premyo. At pagdating, natulog na lamang. Maaaring napagod ito pero ramdam niya ang lungkot ng anak niya. Siya naman, nagpaalam sa ina dahil papasok pa siya sa trabaho. Pagbaba sa harapan ng gusali, siya ring paghinto ng isa pang kotse sa harapan niya. Nagtataka siyang napatingin sa bumabang lulan ng kotse at si Cassandra ang kanyang nakita. Nahulaan na kaagad niya ang pakay nito. Walang iba kundi si Harry. Mula pagbaba ng kotse nito hanggang sa paglapit sa kanya, masamang nakatitig si Cassandra sa kanya. Ramdam niya ang galit nito. Wendy, pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito sa kanya. Hindi siya kumibo na tumangulang. Nakita niya sa kilos nito na mahal ni Cassandra si Harry at siguro naman alam na nitong kasal na sila. Humantong silang dalawa sa isang coffee shop, nakatapat lang ng gusali ng mga eskudero. Nauna itong umupo at siya'y nanatiling nakatayo. Hindi siya interesado sa kung anumang sasabihin ni Cassandra, pero kailangan niya nang tapusin ang natitirang pag-asa nito kay Harry. Alam mo bang kahit na nasa ibang bansa ako, tinawagan ako ni Mrs. Escudero para lang magmakaawang pakasalan ko si Harry dahil hindi siya nagka-interesado sa kahit na sinong babae. In short, ako lang ang nais ng mag-asawang Escudero para sa anak nila. Tsaka isa pa, anak lang ang kailangan ni Harry sa'yo, kaya wag kang kampante. Madali lang para sa kanyang iwanan ka kapag nabuntis ka't mga anak, Wendy. Kung sa tingin mo panalo ka na dahil pinakasalan ka ni Harry,
Pwes nagkakamali ka. Mahaba nitong litanya. Galit at puno ng pangiinsulto ang boses. Nakataas din ng isang kilay. Bumuntong hininga siya. Sa una pa lang, alam niya na ang tungkol sa bagay na iyon. Kagabi, inangkin siya ni Harry dahil nga gusto nitong magkaanak. Pero dahil mahal niya si Harry, nagparaya siya rito. Ibinigay ang gusto. Masaya siyang kasama ang lalaki sa magdamag dahil hindi niya akalain na darating pa ang araw na matutupad ang kanyang pangarap. Pero hanggang doon lang. Ang makasama ito pero ang mahalin siya ni Harry imposible. Tama si Cassandra. Anak niya lang ang gusto ni Harry para sa kanya. Cassandra, kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. Salamat sa advice mo. Huwag kang mag-alala. Alam ko nang tungkol dyan. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Salamat sa concern mo. Iniis na naikuyom ni Cassandra ang kamao. Hindi siya papayag na matalo ng isang maid lang pagdating kay Harry. Gagawa siya ng paraan upang pabagsakin at siraan si Wendy. Papa! Ikaw ang papa ko! Boses ng isang batang lalaki na nagpalingon kay Harry, saktong palabas siya ng mall patungo sa parking lot. May client siyang ka-meet up kanina sa mall. Saktong kadarating lang din niya sa araw na yon galing sa business trip. Bitbit pa niya ang isang punpun ng bulaklak dahil tutuloy siya sa office at sosorpresahin si Wendy. Ngunit napahinto siya nang marinig ang boses ng bata. Napakunot ang kanyang noo nang mapalingon dito. Nagkataong kasama ni Alfie ang lola nito nang pumunta sa grocery store. Sa loob ay natanaw ang lalaking nakita sa picture ng kanyang ina. Hindi iyon nakalimutan ng bata. Katunayan, palagi nitong pinagdadasal na sana dumating ang araw na makita nito ang ama. Hi kid! Nginitian at binati ni Harry ang bibong bata nang tuluyan nitong makalapit sa kanya. Mukhang napagkamalan pa siya nitong daddy. Pero bigla siya nitong niyakap. Lihim namang natuwa si Harry. Kaya naman, paluhod na umupo sa harapan nito upang kausapin ang bata. Nasaan ang magulang mo? Bakit mag-isa ka lang? Titig na titig ang bata sa kanya. Yung mama ko po nagtatrabaho. Si lola lang ang nag-aalaga sa akin. Nasa loob po siya ng grocery. Itinuro pa nito ang kinaroroonan ng binanggit na lola. Kung ganoon, ihatid na kita sa lola mo. Baka nag-aalala na siya sa'yo. Hindi po kayo naniniwala sa akin na kayo ang papa ko? Para po maniwala kayo na ikaw ang papa ko, tingnan niyo po to. Kinuha nito ang cellphone na nasa loob ng maliit na backpack at ipinakita sa kanya ang picture ng isang babaeng nasa screensaver ng hawak nitong cellphone. Natigagal siya saglit pagkakita kay Wendy na nasa larawang yun. Hindi siya nakapagsalita. Nang maya-maya, may ginang napapalapit sa kanila. Tinatawag nito ang pangalang Alfie, kaya dali-daling tumakbo ang bata. Babay po, hinahanap na po ako ni Lola. Diyos ko apo, saan ka ba galing at pinakaba mo ko? Halos maiyak si Margie sa pag-aalala para sa apo. Wala po Lola, may nakita lang po akong laruan. Pagsisinungaling ni Alfie. Ayaw nitong sabihin na nakita ang ama. Baka ikagalit ng lola niya, maging ang kanyang mama. Ayaw niya itong bigyan ng problema. Nangako siyang magpapakabait palagi dahil naawa siya sa kanyang mama na palaging pagod sa trabaho. Samantala, sinundan ni Harry ng tingin ng batang palayo. Nakita niyang niyakap ito ng matanda na nag-aalala tsaka lumabas ang dalawa sa mall. Hawak niya ngayon ang iilang hibla ng buhok ng batang yon. Gusto niyang malaman kung totoo nga ang sinabi ng bata kanina. Kung talagang anak nila ni Wendy ang batang iyon. Bakit nito nagawang ilihim sa kanya ng mahabang panahon? Anong rason nito na kahit ipinakilala sa ina ang babae, hindi siya magawang ipakilala? Takot ba itong malamang may anak sila? Maraming gumugulo sa kanyang isipan pero kailangan niya munang siguraduhin kung anak niya nga ba ang bata. Sa halip na tumuloy sa opisina, dumaan muna siya sa hospital upang magpa-DNA test. Pagkatapos, tsaka siya tumuloy sa opisina. Si Sir nandito. Bulungan ng mga employee pagpasok ni Harry. Kinamusta lang ng lalaki ang mga ito bago tumuloy sa mesa ni Wendy. Ngumiti ito pagkakita sa kanya. Walang pagkukunwari. Bakit kaya nitong kumilos ng normal sa kanyang harapan na parang walang itinatago? Nanariwa sa kanyang alaala ang naganap sa kanila ni Wendy. 6 na taon na ang nakalipas. Kung ganun, hindi pa naginip ang lahat.
Come to my office. Mando niya sa babae, tsaka nagtuloy sa loob. Napansin ni Wendy na tila may kakaiba sa kilos ngayon ni Harry. May nangyari kaya sa 3 araw nitong business trip? Hoy, sundan mo daw si Sir sa office niya. Naku, lagot. Mukhang napakaseryoso pa naman niya. Mapanudyo ang boses ni Sarah. Tumango lang siya at sumunod sa opisina ng asawa. Ngingiti-ngiti pa ito. Pagpasok niya ng opisina, nakaabang sa kanya si Harry. Nagulat pa siya nang makitang nakasandal ito sa gilid mismo ng pinto. Harry, I miss you. Pagkasabi, pinapak siya ng asawa. Na-miss niya rin si Harry. 3 araw niyang hindi ito nakita pero hindi naman pwedeng dito sila sa opisina. Inawat niya ang lalaki at bahagyang lumayo. Inayos niya rin ang sarili. Natigilan naman si Harry na napatitig sa babae. Gusto niyang itanong ang tungkol sa bata kanina pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hihintay na lang niyang DNA test result. Sa bahay tayo mag-dinner. Mamaya sasabihin ko kina mami na uuwi tayo. Sa halip ay wika ni Harry. Ayaw mang pumayag ni Wendy dahil baka naroon si Cassandra pero mas mabuting linawin na rin niya kay Harry ang lahat sa kanilang pagitan. Ayaw niyang mag-assume na mas matimbang siya kay Harry kaysa sa babaeng yun. Kaya naman kailangan niyang itanong. Sa huli ay pumayag na din siya. Gusto sana siyang sunduin ni Harry, subalit nagpumilit siyang magtataksi na lamang. Pero lingid kay Wendy, sinundan ito ni Harry pauwi kinahapunan. Kitang-kita ni Harry ang pagsalubong ng batang lalaki kay Wendy pagdating nito sa bahay. Siya naman ay nagpark sa malayo upang hindi nito mapansin. Ang batang yon ang siyang nakita niya sa mall kanina kasama ang lola nito. Hindi nga ito nagsisinungaling sa kanya. Buong pananabik siyang umibis ng sasakyan upang lapitan ng mga ito. Naroon ang pagnanais na mayakap ang anak niya pero nakapasok na ang dalawa sa loob. Baka hindi pa ito ang tamang pagkakataon upang kumprontahin niya si Wendy. Bumalik siya sa kotse at tinawagan ng kanyang ina na sa bahay sila magdi-dinner mag-asawa. Pagbibigyan niya si Wendy na itago sa kanyang katotohanan. Talaga, iho. Tuwang-tuwa ang ginang sa kabilang linya. Yes, mom. Okay, magpapahanda agad ako kay Manang ng dinner natin. Hihintayin ko kayo dito ni Wendy. Excited ang ginang sa kabilang linya. Pasado 7:00, nakaprepare na si Wendy. Nakaligo na, nakabihis ng simpleng bestida. Si Alfie, kasalukuyang natutulog sa kwarto nang lumabas siya. Kanina, tumawag sa kanya si Harry na nasa bahay na ito at inaantay na siya ng kanyang mga biyanan. Agad siyang nagpaalam sa ina at katulad ng inaasahan, nadatnan niya si Cassandra sa bahay ng mga eskudero. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako inaniyahan ni Tita Hana? Nanguuyam ang tanong ni Cassandra sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Wala siyang pakailam kung bakit ito naroon. Kakain lang siya at uuwi na. Pagkatapos sagutin ni Harry ang kaisa-isa niyang tanong na nais niyang malaman ang kasagutan mula sa lalaki. Iginiya kaagad siya ng lalaki sa komedor. Si Cassandra ay sinalubong ng ginang. Sa harap ng mesa ay si Harry ang kanyang katabi. Katapat nila si Cassandra at ang ginang. Ang ama nito ang nasa kabisera. Tita, gusto ko lang malaman kung bakit niyo ako inaniyahan sa dinner na to. May importante ba kayong announcement? Nakangiting tanong ni Cassandra sa kanyang biyanan. Yes, iha. May importante lang akong sasabihin sa'yo. Sa inyong dalawa ni Wendy. Kaya natutuwa ako na nakarating kayo. Pero kumain na muna tayo at baka lumamig ang pagkain. Masayang sabi ng ginang na pareho sila ni Cassandra ang sinulyapan nito. Tumangulang si Wendy na hindi kumibo. Sa ilalim ng mesa, ramdam niya ang palad ni Harry na ginanap ang kanyang palad at pinisil ng marahan. Napatingin siya sa asawa. Ang mga titig nito tila nagsasabing huwag siyang mag-alala. Pagkatapos noon, pinaglagyan siya nito ng pagkain sa plato. Nakita niyang umirap sa kanya si Cassandra. Harry, pwede mo rin ba akong lagyan ng pagkain sa plato ko? Naglalambing ang boses ni Cassandra. Ayaw namang mapahiya ni Harry ang babae. Kaya pinaglagyan nito si Cassandra matapos magpaalam sa katabing si Wendy. Matapos kumain, nagpresenta si Wendy na magligpit pero pinigilan siya ni Harry dahil hindi niya na iyon tungkulin pero nagpumilit pa din siya. Harry, hayaan mo na si Wendy. Bagay naman talaga sa kanyang magligpit eh. Diba? Medyo naman siya dati.
May panunuyang boses ni Cassandra na lumapit kay Harry at umabrisyete. Nagkatinginan ang mag-asawang Escudero sa pangmamaliit ni Cassandra kay Wendy. Si Manang ay napatingin din ng masama kay Cassandra. Mabilis na lumayo si Harry kay Cassandra at nagpresintang tumulong na ring magligpit. Kaya naiinis si Cassandra na sumunod na lamang sa mag-asawang nagtungo sa sofa. "Are you okay?" Ginanap ni Harry ang palad ni Wendy. "Harry, okay lang ako. Mauna ka na sa sala. Namiss ko kasi si Manang Gusto ko siyang makausap." Tumango ito, pero tinapos muna siyang tulungang mag-imis ng pinagkainan sa mesa. Katuwang ang isa pang maid nila Harry at naroon din si Manang. "Sure," sabi ni Harry na iniwan siya sa kusina. Mabilis siyang nilapitan ng ginang at niyakap. "Natutuwa ako sa iyo, Wendy. Ang laki na ng pinagbago mo. Bukod pa doon, asawa ka ni Sir Harry. Natupad mo ang dating pangarap mo lang." Naiiyak na sabi ni Manang sa kanya. Ngumiti siya pero hindi lubos na masaya. Lalo na at sa tuwing pupunta siya rito, nakikita niya ang babaeng kaagaw kay Harry. "Salamat Manang, pero alam naman natin na si Cassandra ang gusto ng mag-asawang Escudero." "Nako, hindi mo lang alam. Ang mabuti pa, pumunta ka na sa sala para malaman mo kung bakit nandito yang si Cassandra." Ipinagtulakan siya ni Manang na ipinagtaka naman niya. Sa sala, nadatnan niya ang lahat na nag-uusap-usap. "Tita, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Mahal ko si Harry. Umaasa akong hihiwalayan niya si Wendy, kaya niyo ko pinapunta dito." Napahinto siya paghakbang palapit sa mga ito. "Iha, kaya kita inimbitahan dito para formal na sabihin sa'yo na si Wendy na ang asawa ng anak ko at nagmamahalan silang dalawa. Ayaw kitang masaktan, pero wala akong magawa dahil hindi ka matutunang mahalin ng anak ko. I'm sorry, Iha. Sana matagpuan mo na rin ang lalaking para sa'yo." Pagpapaunawa ng kanyang biyanan kay Cassandra, subalit nang gagalaiti ito sa galit, sinabing hindi matatanggap ang pagiging talunan. "Bakit si Wendy pa, Harry? Bakit hindi ako? Ano bang mayroon sa kanya na wala sa akin, ha?" Halos magwala si Cassandra na umiiyak. "Cassandra, I'm sorry. Mahal ko si Wendy. Alam mo namang noon pa man hindi na kita makuhang mahalin." Umiiyak itong tumalikod na lang habang nagpapahid ng luha. Nasaktan ito sa sinabi ni Harry na mahal siya ng lalaki. Tuloy, hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Mahal siya ni Harry? Totoo ba ang narinig niya? Nang malingunan si Wendy ni Mrs. Escudero, agad siya nitong nilapitan at inayang umupo. Tinabihan ito ni Mrs. Escudero at hinawakan sa kamay. "Ikaw na sanang bahalang magpasensya kay Cassandra, Iha. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya naguguluhin pa. Sinabi ko na sa kanyang ikaw ang gusto ko para kay Harry." Ngumiti naman si Harry sa kanya. Tumango siya sa hindi inaasahang maririnig. May hiyang nararamdaman dahil inakala niyang mamaliitin din siya ng ginang pero mali pala. Napakabuti nito. Ang daddy ni Harry tahimik lang din pero wala siyang nakikitang pagkadisgusto sa kanya. Ang sabi lang nito, kahit sino pang babaeng mahalin ni Harry at pakasalan, tanggap ng lalaki. Tanging pasasalamat lamang ang kanyang nasabi. Habang inihahatid siya ng asawa pa uwi, nag-alangan siyang itanong ang narinig niya kanina kung mahal na nga siya nito. Yung isang bagay na hindi niya narinig mula sa lalaki. Hanggang sa, "Harry, yung sinabi mo kanina, totoo ba yun?" "Anong sinabi?" "Yung kanina, yung ano." Itinabi muna ni Harry ang sasakyan bago siya kinabig at kinintala ng halik sa pisngi. "Yes, Wendy, mahal kita. Especially ngayon." Pagkatapos siyang hagkan, ay sabi ni Harry. Nag-init ang magkabilang gilid ng mata ni Wendy at gumanti ng yakap sa asawa. "Mahal din kita, Harry. Simula pa man nung makita kita." Hindi na rin napigilan ni Wendy na ipagtapat ang kanyang nararamdaman para sa asawa. Ngumiti si Harry, hinaplos ang magkabila niyang pisngi. "Nararamdaman ko, Wendy. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin na mahal mo ko." Napatanga saglit si Wendy. Masyado bang halata ang feelings niya? Paano mo nalaman?" "Dahil naramdaman ko nung unang gabi ng honeymoon natin. Yung halik mo, yung yakap mo." Mabilis niyang tinakpan ng bibig ng asawa. Nahihiya siyang marinig ang pinaggagagawa niya nung gabing yun. Hindi niya na talaga napigilan ang kanyang sarili. Mas nanaigang tinitibok ng kanyang puso.
Tsaka nga lang siya nakaramdam ng hiya pagkatapos. Okay na Harry, umuwi na tayo. Tumawag ka na lang kay inay. Sabihin mong hindi ka uuwi at sa akin ka matutulog ngayong gabi, okay? Ano? Hindi pwede. Ihatid mo ako sa amin ngayon din. Tsak na hinihintay ako ni inay. Nabasa ni Harry ang pag-aalala sa mga mata ni Wendy. Maaaring dahil sa kanilang anak, kaya takot na hindi ito makauwi sa bahay at nauunawaan niya naman ito. Okay, bukas na bukas. Gusto ko sa bahay na kita titira, okay? Nakahinga naman ng maluwag si Wendy. Ngayong sigurado na siyang mahal ni Harry at panatag siyang hindi nito ilalayo sa kanyang anak niya, panahon na rin siguro upang malaman ni Harry ang tungkol sa anak nila. Natakot lang naman siyang baka kapag nalaman nito ang tungkol kay Alfie, ay kunin sa kanyang bata at makipaghiwalay. Pagdating nila sa bahay, ipinakilala ni Wendy si Harry sa kanyang ina. Nagulat pa ito nang malamang mag-asawa na silang dalawa. Pero naging mainit naman ang pagtanggap ng kanyang ina kay Harry. Inanyayahang pumasok ng bahay at inalok ng malamig na juice. Ngunit tumanggi si Harry. Nagpasalamat sa ginang at sinabing katatapos lamang nilang kumain ng hapunan. Naging magalang ang pagharap ni Harry sa kanyang ina. Puno ng respeto, kaya nga mas lalong tumaas ang respeto at pagmamahal niya kay Harry. Bukas, ipakikilala niya na si Alfie sa ama nito. Magpahinga ka na, Wendy. Hindi na ako magtatagal dito at nakakahiya kay inay. Paalam ni Harry na pabulong lang. 10:00 na kasi iyon ng gabi. Harry, thank you. Thank you saan? Sa lahat, hindi ko inaasahan ng isang taong dati. Tinitingala ko lang. Ngayon, asawa ko na't mahal ako. Emosyonal si Wendy. Alam mo ba kung bakit nagustuhan ka ni Mommy at Daddy? Umiling si Wendy. Wala siyang ideya kung bakit nga ba bigla na lang mas pinili siya ng ina nito samantalang si Cassandra ang gusto nito para kay Harry. Dahil mabuti kang tao, totoo, at hindi kinakahiyang pinagmulan mo. Gustong maluha ni Wendy dahil sa galak. Sinong mag-aakalang ang dating maid ngayon asawa na ng kanyang amo? Walang namutawing tugon mula sa kanya, kundi ang yumakap na lang sa asawa hanggang sa tuluyan na itong magpaalam sa kanya. Pagpasok, bumungad sa kanyang ina. Nagtatanong ang mga mata. Inay, pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo kaagad ang tungkol sa amin ni Harry. Hindi ko kasi alam ang magiging reaksyon niyo. Pero ngayong alam ko nang mahal niya talaga ako, handa ko na rin ipakilala sa kanyang anak namin. Emosyonal lang kanyang ina na siya'y niyakap. Akala ko talaga anak, hindi na darating ang araw na makikita kitang masaya. Ngayon, hindi na ako mag-aalala sa inyo ng apo ko. At si Alfie, hindi na mangungulila sa kanyang ama. Opo, inay. Matapos nilang magyakap, kapwa nila tinungo ang kwarto. Tulog na tulog pa rin ang anak niya. Nilapitan niya ito't hinagkan. Anak, bukas, makikilala mo na ang ama mo. Bulong niya at hinaplos ang pisngi nito. Hindi man lang nagising ang bata sa mahigpit na pagkakatulog. Kinabukasan, papasok pa lang si Harry sa office nang tawagan siya ng doktor para sa DNA test result. Kaya sa halip na tumuloy sa office, dumaan siya sa hospital at katulad nga ng kanyang inaasahan, match ang dugo nila ng bata. Biglang umalon sa tuwa ang puso niya. Nananabik siyang mayakap ang anak. Habang pinapatakbo ang kanyang kotse, tinatawagan naman niya ang asawa na susunduin ito sa bahay. Habang si Wendy naman, pinaliguan ng maaga si Alfie. Binihisan dahil ngayong araw ipakikilala niya ito kay Harry. Sa paghaharap ng mag-ama, bumuhos ang luha ni Wendy dahil sa nakikitang kaligayahan sa mga mata ni Alfie maging si Harry. Papa, akala ko po hindi na kayo darating. Akala ko po hindi na kita makikita. Hindi mangyayari yun, anak. Gumawa ko ng paraan upang mabalikan ka. At ngayon, sure na sure ako nga na kita. Emosyonal si Harry habang nagsasalita. Mahigpit nitong yakap ang bata. Tahimik si Wendy habang may luha sa mata. Dama ang konsensya sa puso dahil hinayaang mangulila ang kanyang anak sa ama nito. At ganoon din si Harry. Ang kanyang ina hindi mapigilang maluha din. Ito kasi ang pagkakataong inaantay nito, ang magkita ang mag-ama. Pagkatapos ng matagal na drama, dinala sila ni Harry sa mga magulang nito upang ipakilala si Alfie. At hindi matatawaran ang kaligayahang naramdaman ng ina nito. Sabik na sabik ito sa apo.
Agad na niyakap at pinugpog ng halik. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may apo pala kung ganito ka-cute anak? Alfie apo, gusto mo ba dito ka kay Lola? Tanong ng ginang. Bagaman hindi pa nakakasagot ang apo, inalalayan niya na itong umupo sa sofa. Nagpaluto ng masarap na putahe. Nag-ayang mag-shopping para sa apo. Ang bata naman, bagaman mas nais makasama ang ama, pero nauunawaan din ang sabik nitong lola. Kaya pinagbigyan na lang kahit na ginawa pa siya nitong manika. Dahil pagkatapos mag-shopping, pinasukat sa kanya lahat ng binili. Henry, napakagwapo ng ating apo. Naalala ko bigla si Harry noong siya'y maliit pa. Masayang sabi ni Hana sa asawa. Sa pagod nga ng kanilang apo sa halos maghapon sa shopping mall, nakatulog ito sa kwarto. Tumawa si Henry. Hana, wag mong kalimutan, dadaanan ng mag-asawa ang bata mamayang hapon. Nakangiting sabi ni Henry sa natutuwang asawa. Panay ang halik nito sa apo kahit na natutulog. Mahahalata ang pagkasabik. Alam ko yan, kaya nga sinulit ko na ang araw na ito. Hinila na ni Hana ang asawa palabas ng kwarto upang makatulog ng maayos ang kanilang apo. Samantala sa hapong yun, hindi inaasahan ni Wendy na dadalhin siya ng asawa sa gilid ng dalampasigan upang mag-propose. Sabi nito, gusto ng lalaking maulit ang kanilang kasal. Gustong ipaalam ni Harry sa buong mundo na si Wendy ang babaeng mahal na mahal niya. At para kay Wendy, sino ba naman siya para tanggihan ng proposal ng asawa? Ang pakasalan ng lalaking mahal sa pangalawang pagkakataon ay napakasarap sa pakiramdam. Napakaswerte niya. Wala nang maraming kaekikan. Yes, kaagad siya sa lalaki. Pakiramdam naman ni Harry sa mga sandaling yun. Nakalutang siya sa alapaap sa sobrang saya. Akala niya noon, walang darating na babae sa buhay niya. Pero heto ngayon, nasa kanyang harapan, isang babaeng para sa kanya. Wala na siyang hihilingin pa. Maganda, mabait at maalaga. Matapos mag-propose ni Harry kay Wendy, wala pang isang buwan, itinaos ang kanilang kasal. Mas pinili pa rin ni Wendy na maging simple ang kanilang kasal. Naroon ang kanyang ina at ang kanyang ate Amelia. Matagal muna silang hindi naging okay ng kapatid. Subalit ito na mismo ang lumapit sa kanya upang humingi ng tawad at sinabing nagkamali sa ginawa nito sa kanilang inay. Naawa naman siya kaya agad niya itong pinatawad. Simula noon, naging madalas na ang pagdalaw sa kanila. Dalanganak nito, bagay na ikinatuwa din ng kanyang ina. Paminsan nasa atin niya ang kanyang ina at kung minsan naman ay nasa kanya. Isang taon pa ang lumipas pagkatapos ng kanilang kasal ni Harry ay nagsilang na muli si Wendy ng isang baby girl. Sakto naman at si Alfie madalas sa kanyang mga biyanan. Dito na siya pinahinto ni Harry sa pagtatrabaho upang maalagaan ang mga anak nila. Sa bagay na ito, wala nang mahihiling pa si Wendy. Kasabay noon, naging matiwasay ang kanilang pagsasamang mag-asawa ng habang buhay.